It's good to see everybody today at alam ko na sa mga araw na ito, mga nagdaang araw ay marami tayong iniisip, no? Pero ganun pa man, ang ating assurance ay tayo ay merong Panginoon. Lord willing, mamaya po sa ating Q&A ay Elder and I will spend some time discussing or sharing about what's happening in the Middle East that we know, and alam ko na meron tayong elder na maaring makapagbigay at makapag-guide sa atin ng merong talino as far as what's happening in the Middle East. So we'll do that. Tapos the fathers will take time and enjoy the fellowship later. Habang iniisip ko po ito, ito pong ating nasimula na pag-aaral about MCBC Covenant, ay nung nakalipas na Sunday, ang ating pong narinig from our elder ay troublemakers, beware. Ibig sabihin, sa loob ng iglesia, dahil tayo ay fallen creatures, tayo ay hindi pa tayo ganap, hindi pa tayo dumating sa punto na tayo ay fully sanctified na o kaya tayo glorified na in this world. Ang ating pong buhay ay talagang meron tayong struggles, at sa loob ng iglesia ay meron tayong mga masasalubong na mga troubles. So kung may troubles, ibig sabihin merong troublemakers. So habang iniisip ko yung lesson nung nakalipas ay hindi maalis sa isip ko yung importansya nun, sapagkat in fact sa Thessalonians, sa 1 Thessalonians chapter 5 ay hindi natin bubuksan ang ating Bible, pero maliwanag doon na ang sinasabi ni Apostle Paul ay sa loob ng iglesia na merong mga unruly. I think yun yung nabanggit ni Elder, unruly, mga disorderly. Ibig sabihin wala sa ayos, kung aking tatagalugin, no? Wala sa ayos, wala sa wisyo, okay? Wala sa yung tinatawag na flow, wala sa flow ng ating unity. Kanina ang panalangin ng elder ay talagang binabalik tayo muli doon na talagang ating i-treasure ang unity na meron tayo. So may mga disorderly, merong mga maliliit ang kaluluwa. Ibig sabihin mga tao, alam niyo sa loob ng iglesia, may mga sensitive na mga tao. Kristyano sila, pero yung kanilang sensitivity maaring dala ng kanilang immaturity, dala ng kanilang yung bang pagsusumikap din na sila ay makarating din sa malawak na pangunawa. May mga ganon, no? May mga sensitive na nasa tamang lugar, at may mga sensitive din na wala sa lugar. Di ba minsan yan ay ating pilit nating maintindihan. Kahit sa ating pamilya, kahit sa ating kanya-kanyang mga karanasan sa buhay. And then may mga tao na mahihina ang kanilang pananampalataya. Okay? So hindi naman sensitive, kundi mahihina ang kanilang mga pananampalataya. So halos yan ay ating napag-aralan at nabigyan natin ng ilang mga aralin. So ngayon ay nais kong tingnan natin ito, instruments of grace and honor, na kung mapapansin ninyo, ito ay may kinalaman last week. Kasi nga nabanggit ni Elder na troublemakers, beware. Ibig sabihin, yun ay isang paalaala na sa iglesia, possible na kilala natin, possible na nandyan lang, na pwedeng mag-create ng troubles. Kaya dapat tayong mag-ingat, no? Hindi natin sinasabi na ang ating iglesia ay hindi na makakaranas. Meron talaga, no? At minsan darating na hindi natin inaakala, minsan ay
magugulat na lamang tayo. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay, gusto kong lagyan ng positive side yung nabanggit ni Elder at para mabigyan natin ng balance. So ngayon ay instruments of grace and honor. Ayan. Now, tingnan natin, buksan natin ang ating mga Biblia at hayaan nyo na I think from the NIV, itong 2 Timothy chapter 2, 20 to 21 ay may magandang rendition, no? Ang sabi diyan, if I may read before your hearing, ang sabi ng verse 20 ay sa NIV ay, in a large house, sa isang malaking tahanan, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Ayan, some for noble purposes and some for ignoble. Yung salitang ignoble ay parang kabaliktaran, antonym ng tinatawag na noble. Siyempre, pagka sinabing noble ay, ang kabaliktaran ay, medyo mahirap, no? Base, dishonorable, at saka yan ay kabaliktaran. Ibig sabihin, hindi maganda pag sinabing ignoble, na ang sabi ng NIV. 21, if a man cleanses himself from the latter, ano ibig sabihin ng latter? Ito yung tinatawag na itong ignoble, o kaya ito yung hindi maganda, base, worthless, pwede nating sabihin. Verse 21, if a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument. I want you to take note of that because the pastoral epistles, ano ang pastoral epistles? 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus, no? Sila po ay gumagamit ng ilang mga pangalan. I need not to mention, meron dyan po ang tinatawag na teacher, merong tinatawag na soldier, merong tinatawag na athlete, merong farmer, merong workman, at merong instrument. Ang instrument ay po pwedeng maging vessel, pwedeng maging kasangkapan. So, if a man be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Kaya ang ating covenant ay nagpapaalala sa atin na talagang nais ng Diyos na ang lahat sa atin, bawat miyembro ng MCBC ay magiging kagamit-gamit. Magiging instruments tayo, instruments of grace and honor. Hindi dapat maging troublemakers. Tatandaan natin, no? Ilang mga bagay na nais ko nga i-share sa ating umpisa, no? As by way of intro. Thanks be to God because, okay? Next slide, nariyan po tayo sa ating intro. We are, okay? Nariyan po tayo sa thanks be to God. We are in God's house. Tayo po ay nasa tahanan ng Panginoon. We are in God's house. Okay? We are in God's house. Tayo po ay nasa tahanan. Now, syempre, kapag tayo po ay nasa tahanan ng Panginoon, ibig sabihin, meron tayong tinatawag na pamantayan. Ang bawat isa, ang bawat mananampalataya, ang bawat anak ng Diyos, tayo po ay nasa tahanan. Okay? Not only that, we are a family. Tayo po ay pamilya. Ang sarap isipin ito, no? Na ang koneksyon ng isang iglesia ay parang sa isang katulad ng tahanan din. We are a family. Ilang beses na binanggit yan from the Bible. Meron tayong family context because as brothers and sisters, the Lord has brought us to this one family. And not only that, tinayong progression, we are a home. We have a home. Tayo po ay merong tahanan. And the difference between a house and a home, okay, sa isang banda, although in the scriptures, pwedeng gamitin sila interchangeably, pwedeng gamitin sila ng parehas lang, pero para sa atin ay we have a home. In other words, we have a home and we feel secured,
Okay? We feel secured and we are all, okay, protected dito po sa tahanan na ito. Tama ba? Ang iglesia ay isang safe place dapat, okay, sa panahon natin ngayon na kung tayo ay merong mga suliranin, na kung tayo ay may mga problema, yan. Kahapon, alam nyo, napakaganda sapagkat ang kapatid na Ricky, no, kaibigan nila Ricky J, and then nila Joel, at maaring kilala rin ng iba. So, ang sabi ay, dahil yung isang gabi ata ay parang medyo nagkaroon ng parang nakakatakot na mga moments, no? Marquez family dito. So, tinawagan si Jay at ang sinabi ay meron po ba kayong, ano ba sinabi? Pare ba o pastor? Parang meron pwede bang manalangin? Parang gano'n, no? So, ang sabi ni Rick, dahil gabi na yon, so the following day, tama-tama na ako ipababa, sabi ng kapatid na Rick ay tinawagan siya. It's good to know. Alam niyo mga kapatid, napakagandang malaman na sa ating influence, kung saan man tayo naroon, it's good to know na malaman ng mga tao na ikaw ay Christian at merong magagawa sapagkat mayroong pwedeng manalangin. So tinawag ng kapatid na Ricky at ang sabi niya, nariyan mamaya ang aming pastor. At so we were able to go there. At alam niyo, naroon ako, kitang-kita akong sitwasyon. Alam niyo, napakahirap, no? Kilala niya na Marquez, no? Pumunta kami dun sa bahay at pinag-pray, hindi na daw hindi makakausap dahil nga naka-NGT, okay? May tube, tapos nakakaawang sitwasyon. Pero dahil nandun ang anak, no? Nandun ang dumating yung wife, dumating ang asawa, at naroon din ang caregiver, and we're able to talk about it at it's good to know that we are a family. Ang sabi ko kay kapatid na Ricky, no? How much more na ang mga taong nagdurusa at nakakaranas yan na hindi nila maranasan ang tinatawag na family o kaya walang Panginoon. God is not home. God is not home in their hearts. Hindi at home ang Panginoon sa buhay nila. I mean, talagang napakahirap. Napakahirap, no? Kaya, what a privilege we have dito po sa ating church na tayo po ay nasa tahanan ng Diyos, tayo po ay pamilya, at tayo po ay merong home. We are at home with God sapagkat tayo ay naging anak niya. So, ibig sabihin dito sa tahanan na ito, ang bawat miyembro ng iglesia ay dapat na maging instrumento, dapat maging vessel, dapat maging kasangkapan, dapat maging kagamit-gamit. In this fallen world, we are bringing joy. We are bringing joy and light to a world in need. Now, basahin ko po sa Tagalog itong talata, no? Ang sabi ng verse 20, muli, no, nais ko po at dadako na po tayo sa ating mga puntos, no? Sa isang malaking bahay, may iba't ibang klase ng plato at tasa. Yung iba gawa sa silver at gold, yung iba naman sa kahoy at putik. Merong mga ginagamit sa espesyal na okasyon. Meron namang pang-araw-araw. Naalala natin to, di ba? Kung bakit meron tayong mga tinatago, na itong mga tinatago natin pang may okasyon, no? At meron tayong ginagamit ng mga gamit pang-araw-araw. Basically, we have that. We do that. Kaya lang, nakalimutan natin gamitin yung pang-okasyon na tumagal na at nasira na at ganito. Dahil nga, ang tagal siguro na magkaroon ng okasyon o kaya nakakalimutan din natin. Pero imagine niyo, nung context, nung panahong yun ay, they were talking about itong mga familiar things, no? Plato, tasa, ayan, mga kasangkapan, no? Merong mga ginagamit sa espesyal na okasyon. Meron namang pang-araw-araw. 21. Parang ganito rin sa mga tao. Ang sabi ng Tagalog, no? Parang ganito rin sa mga tao. Yung mga umiiwas sa paggawa ng masama, kagaya sila nung mga ginagamit pag
special occasion. Yung mga, umiiwas sa masasama, meron silang kagamit-gamit, no? Gagawin silang banal ng Diyos at magiging useful sila sa may-ari ng bahay at handang magamit para sa lahat ng klase ng mabuting gawain. Remember the pastoral epistles? Napaka-importante na kapag sinabing good works, here it is. This is what we learn. We are evidentially saved by works. Okay? Hear me right at this point. No? Dapat marinig natin. Ang sabi ng Romans, ang sabi ng ibang books, ang sabi ng Galatians, no? We are justified freely by His grace by faith. Okay, tayo ay naringganap ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng good works, kundi by faith. Pero pagka tiningnan mo ang pastoral epistles, importante ng isang taong sinasabi niyang siya ay merong justification, siya ay inaring ganap ng Diyos, importante ang tinatawag na mabubuting gawa. That should be very, very clear sa ating mga kaisipan, no? Kasi hindi natin totoo yun, hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Pero ang kaligtasan ay magiging totoo at mapapatunayan dahil sa ating mabubuting gawa. Kaya pala dito sa Timothy, makita natin ang mga salitang workman, ang salitang soldier, athlete, ang mga farmers, at itong instrument, vessel, kasangkapan. Okay? Kaya, may tanong ako as we proceed. Ang tanong natin ay, what kind of vessels or instruments are we? Anong klaseng kasangkapan tayo? Now, tatandaan natin doon sa Tagalog, no? May mga pang-araw-araw na mga gamit. Walang masama doon. May mga ginagamit din na pagka may okasyon. Binigyan ng punto, ni Paul, na yung ginagamit ng pang-okasyon ay talagang binukod. Now, eto ngayon. These are the things that we need to remember. Number one. What kind of vessels or instruments are we? Number one. Ikaw ba o ako? Okay? O dapat kung tayo po ay vessels at instruments ng Panginoon, number one, ikaw ay bukod tangi. Ikaw ay sanctified. Napaka-importante. Ikaw ay bukod tangi o kaya sanctified. Tingnan natin saglit ang 1 Peter chapter 2. Tingnan niyo po. But you are a chosen people. Kayo po ay, di ba, Peter was actually talking to those who are in diaspora, to those who are scattered abroad because of their faith. Nariyan ang tinatawag na persecution, nariyan ang pag-uusig. Ang sabi dyan, but you are a chosen people. A royal priesthood. Imagine niyo, alam natin yan. Royal priesthood. Ibig sabihin, tayo ay mga saserdote, hindi lamang yung mga pari na kung anong alam natin, mga pari yan, kundi as a body of Christ, we are a royal priesthood. We can come before the Father freely, anytime. Kaya, naalala ko kahapon, no? Tinawagan ng kapatid na Rick, pwede bang may magpanalangin? Tingnan nyo, the world is actually looking for people who can go alongside them, lalo na sa panahong ito. Ang sabi dyan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, kung ikaw ay MCBC member, kung ikaw ay miyembro ng iglesia, at kung hindi pa, iniisip mo na balang araw, ikaw ay susunod sa water baptism, tatandaan natin, ikaw dapat ay isang bukod tangi. Now, alam niyo, pag sinabi nating bukod tangi, ibig sabihin, hindi dahil kung sino ka man o kaya hindi dahil kung saan ka galing, kung saan kang galing lahi or what, but because of God's grace, you were set apart. Binukod ka ng Diyos. Ayan, yan ang sinasabi dito sa Timothy, no? Ikaw ay binukod ng Diyos para sa isang espesyal na purpose.
Ikaw ay vessels of honor na mayroong dignidad. Kaya mga minamahal, sa ating covenant, ipinapaalala sa atin na ikaw at ako ay bukod tangi. Okay? Hindi tayo nagmamagaling. Hindi tayo para bang may attitude na holier than thou attitude, kundi it is all because of God's grace. Kaya tayo po ay instruments of grace and honor. Tayo po ay sinet apart ng Panginoon. Alam niyo po, ang vessels, ang kasangkapan in the ancient world ay mahalaga. Mahalaga. Habang iniisip ko nga, yung spoon pala sa Greco-Roman world, okay, yan daw ay nanggaling sa salitang spun, single O, nang ibig sabihin ay parang carved wood. So noon, yung kaya sinabi dito wood putik, no? Yung kutsara nila ay nanggaling sa yung bang inukit, no? Inukit na kahoy, curved na kahoy. Yung iba naman, nung panahon ng Roman Empire, ang kanilang kutsara ay galing sa seashells, no? Yung mga iniipon natin kapag tayo naglalakad, no? Yan, nakakaipon sila at ginagawang kutsara. So, importante yung mga panahon, yung mga gamit na yan. So, bilang mga vessels at bilang mga instruments, pagdating sa ating buhay at sa loob ng iglesia, ikaw ay set apart ng Panginoon. Bukod tangi. Kaya tingnan niyo mga minamahal, kapag ang ating buhay ay hindi sang-ayon doon sa kalooban ng Diyos, paano mo masasabi na ikaw ay bukod tangi? Paano natin masasabi na ikaw at ako ay lumalakad sa Diyos, na tayo instruments of grace and honor at tayo ay bukod tangi? Paano yun? Mahirap. Not only that, sanctified, the second thing is this. Pangalawa ay, we're not only sanctified, bukod tangi, kundi tayo ay cleansed. Cleansed. Nilinis. Tayo po ay nilinis na ng Panginoon. Okay? Alam mo, maganda rin talaga, no? Kapag sinasariwa natin sa ating sariling lengguwahe, ang tanong, ikaw ba ay nilinis na ng Panginoon? Tayo ba ay nilinis na ng Panginoon? Parang katulad sa James, so, naalala nyo? Di ba? Pumunta ka sa mirror, tingnan mo yung sarili mo, parang inignore mo. Hindi mo inayos ang sarili, hindi mo siya pinansin. Malinis ka naman talaga. Kaya lang, sa buhay natin, araw-araw nating pinakaiingatan ang buhay na ito sapagkat we are cleansed. Tingnan niyo po ang sinabi ng 1 Corinthians 3:16. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? Don't you know? The answer is, this is a rhetorical question. Don't you know? Of course you know. Ang sabi siguro nila, of course we know, Pastor Paul. Ang sabi ni Paul, don't you know that you yourselves are God's temple? Of course we know. And then ang sabi ng sunod na verse, ang sabi ng verse 7, if anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are the temple. Kaya pala tinawag tayong templo. Ano po ang ginagawa natin sa templo ng Panginoon ngayon sa buhay natin? Ang templo ay ikaw. Ang templo ay ikaw. Parang dito kanina si Sir Dines, no? Dines, nandiyan ka ba? Ay, Dines, ayan. Alam niyo mga kapatid, we are all aware that life is so short. Siyempre, sa mga panahon na ito, no? Lahat ng mga bagay sa ating buhay na nangyari ay merong layunin ng Panginoon. Mga mensahe na kung saan na ipinapaalala sa atin ng Panginoon that life is too short. Kaya may panahon minsan ang kapatid na Dines ay hindi na iba ito sa atin, no? Yan, siya po ay ating naging practical worker for so long a time at siya ay nagstay din for so long a time. Kaya mamaya wag nating kalimutan na kumustahin siya. Mga kapatid, life is too short.
are you actually taking care of the temple of the Lord? Now, ibig sabihin, Pastor, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, are we taking care of ourselves? Importante yan. Pastor, hindi ko naisip, basta't makapag-serve sa Panginoon, mali naman yun. So, ang ibig sabihin ay dapat we are to strike the balance. Ang sabi nga ay we are psychosomatic beings. We are composed of soul and body na dapat nating ayusin. And all of us are all reminded na tayo ay templo ng banal na Espiritu. Kaya alam nyo, dapat nating alagaan ang ating mga sarili. Ang dami natin pwedeng pag-usapan dyan. No? Mga bagay na kung saan pwede naman nating tanggalin at nakakasama pa ng ating kalusugan and so on and so forth. So, ang sinasabi dito ay ang vessels, ang kasangkapan, hindi lamang ito set apart, hindi lamang ito sanctified, kundi ito rin po ay cleanse. Ibig sabihin, nilinis ng Panginoon. So we have the opportunity to what? To make sure that the temple is clean. No? Hindi ko sinasabi dito kinakailangan na mayroong specific na dietary code or what, no? Kasi babalik tayo in the Old Testament, no? Babalik tayo sa tinatawag na kosher. Pero syempre, costumbre nila yun. Ang point natin ay, we need to make sure na ang ating buhay ay nilinis na ng Panginoon. Of course, unang-una, nilinis na tayo from the contamination because of sin. So, kung tayo po ay kagamit-gamit sa Panginoon, dapat tayo ma-realize natin na tayo po ay set apart, bukod tangi, tayo po ay nilinis. Pangatlo, tingnan po natin ito. Not only we are sanctified, bukod tangi, not only we are cleansed, nilinis, kundi yielded to God. Ikaw at ako ay suko. Tama ba? Suko. Ibig sabihin, ang buhay mo at ang buhay ko ay surrendered sa Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay namumuhay na parang ganito, Lord, ano man ang gusto mo, Panginoon, surrender ako sa iyong kalooban. Tingnan niyo po ang sinabi ng Romans 12:1 and 2. And this is so important. Verse 1, therefore, bakit sinabing therefore? You go back to chapters 9, 10, and 11. Dumating sa point si Apostle Paul na ang discussion about the sovereignty of God, ang mercies ng Panginoon, ang sinasabi diyan, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Ano ba yung view na yun? You go back kahit sa chapter 1, the depravity of human life. Napakatindi ng ating depravity. Ibig sabihin talagang wala tayong goodness. No one that seeks after God, no, not one. Walang naghahanap sa Diyos. We are all dead in sins. Romans 3:23, Romans 6:23. And then pagdating ng Romans 8:5, and sabi doon, but God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Mga minamahal, ang point po dyan ay, in view, tingnan mo ang lawak at ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos. Masdan mo minsan pa. Tingnan mo ang tindi ng biyaya ng Diyos. Matindi ba ang biyaya ng Diyos sa buhay mo? O mga kapatid, alam mo, sa totoo lang, talagang may mga panahon minsan, no? Kapag ka ba naalala mo yung katindihan ng biyaya ng Panginoon sa buhay mo, hindi pa't minsan kumukurot sa ating damdamin na talaga, Lord, salamat sapagkat hindi mo ako pinabayaan. Panginoon, salamat sapagkat hindi mo ako nilisan. And now, ang isang kasangkapan, ang isang miyembro sa ating covenant, ang isang instrument pala ng MCBC ay miyembro ng iglesia, dapat ay tayo ay suko sa harap ng Diyos. In view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Ang mga sacrifices po kapag nilagay mo na sa altar, usually, di ba? Patay na yan so ialay mo.
Pero minsan lumalayo. Kasi Pastor buhay daw Minsan lumalakad, no? Mga kapatid, di ba, we are all living sacrifices. Dapat tayo ay buhay na hain na nasa altar ng Panginoon na kung tayo man ay maglakad, ibig sabihin araw-araw ang buhay mo ay isang living offering to the Lord. Okay? So, in other words, dahil nga tayo ay templo, ikaw at ako ay templo ng Diyos, sa madaling salita, suko ang ating buhay. At ito pang isang kapag suko ang buhay ng isang tao, ang sabi dyan, tingnan nyo, this is your true and proper worship. Tingnan niyo po ang sinabi ng verse 2. Do not conform to the pattern of this world. Huwag kang makonforme, okay, to be conformed to the pattern of this world. Ang sabi diyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mga kapatid, eto na ngayon tayo, suko ang ating buhay. Tingnan niyo po the totality of our beings. My mind must work, my will must work, my emotion must work. Lahat ng aspeto ng aking buhay ay may kinalaman sa tinatawag na what I cherish and what I desire in my life. Kaya palang sabi dyan, by the renewing of your mind, mind is the seat of true religion. Mind is the seat of what we call emotions in the Bible. Mind is the seat of what you think, what we believe to be true. By the renewing of our minds, ibig sabihin araw-araw natin araw-araw tayong binabago ng Diyos. Don't let the world squeeze you into its mold. Huwag nating hayaan na ang mundong ito ay pinipiga tayo ayon sa kanyang gusto. Kundi, kailangan nating ma-conform sa Panginoon at hindi ma-transform tayo ayon sa kanyang mga salita. Kaya, not only tayo po ay sanctified, ang instrumento na ginagamit ng Diyos, ang MCBC member ay mga vessels, mga instruments na sila ay sanctified, sila ay nilinis, sila ay bukod tangi, nilinis, yielded, o kaya suko. And the last, tingnan po natin ito. Number 4 is filled with God. Puspos. Ang isang tao na may pagkilala sa Diyos, ang isang Christian na merong pagkilala sa Panginoon, dapat ay puspos. Ano ibig sabihin ng puspos? Filled. Paano siya magiging filled? Tingnan po natin ang Colossians 3:16. Ang sabi po dyan, let the message of Christ dwell among you richly as you teach, tingnan nyo, and admonish one another. Paano natin ito, paano ang message ng Panginoon magdudwell sa ating mind? Ang sinasabi ng Romans ay, by the renewing of your mind. Paano? Ang sabi dyan, as you teach, tuloy-tuloy ang ating pagtuturo, tuloy-tuloy ang ating pag-aaral, tuloy-tuloy. Hindi tayo matatapos bilang mga estudyante. Alam niyo, mga Jewish people, meron silang tinatawag na commentaries on the Old Testament na kung tawagin ay Talmud. So Talmud, pag sinabing Talmud, okay, ay student, Talmudim ay mga estudyante. So they are forever students of God's Word. Tayong lahat ay mga estudyante as you teach and admonish one another. Alam niyo yung salitang admonish one another? Kasama dyan yung encourage. Please, encourage one another. Please, warn each other. Kasama pala sa pag-admonish ay i-warn mo, i-encourage mo, i-motivate mo, pero hindi nawawala ang tinatawag na warn.
Kaya ang buhay natin sa loob ng iglesia, tayo po ay puspos. Ang isang kapatid na puspos, sa salita ng Panginoon ay nag-i-encourage, nagtuturo, at saka nagwa-warn. Kaya alam niyo kapag merong lumapit na isang kapatid sa atin at tayo ay bibigyan ng warning, tanggapin natin. Huwag nating i-resist. At syempre, tayo namang magiging kasangkapan na tayo magbibigay ng warning. Ibig sabihin, alam din natin dapat kung bakit tayo lalapit sa isang tao, sa isang kapatid. Tayo ba ay filled? Puspos ba tayo ng salita ng Diyos? Makikita natin ang empowering and guiding power of the Word of God sa buhay natin. Now, tatandaan natin, when you go to that person and warn that person, hindi dapat iisipin natin na tayong pinuntahan na ang salita niya ay sa kanya lang, but it is about the Word of God. Yan ay salita ng Diyos. Kaya nga gustong-gusto ko, meron kayong makita, kaya lang Catholic tradition, pero gustong-gusto ko yung the Word in other words. This is the Word of the Lord. Pero yung preaching can be in other words because we are trying to understand what the Word is actually, what the inspired Word is telling us. Kaya mga minamahal, ang isang kasangkapan, bukod tangi. Ang isang kasangkapan ay nilinis. Ang isang kasangkapan ay suko. Ibig sabihin, merong surrendered life. Ang isang instrument ay puspos. Yan ka. Yan at ikaw. Okay? Ako at ikaw. Yan tayo ngayon. Ito yung sinasabi natin sa MCBC Covenant nawa ay maging instrumento ako, hindi ng kaguluhan. Kaya yun ang binigyan ng focus ng elder last time. Kundi tayo ay maging instrumento sapagkat tayo bukod tangi, tayo ay nilinis, tayo ay suko at tayo ay puspos. Tingnan niyo kung gaano ka powerful. Tingnan niyo kung gaano ka kaganda ng para bang ganito, no? Hindi lamang siguro yung katulad ng classic na Campus Crusade understanding na God has a plan for you. But this one, if you say, God has a plan for you, ano yung plano? Ito, ang gusto ng Diyos na ikaw ay maging, isang kasangkapan, tingnan nyo bukod tangi, nilinis, merong substance. Mga minamahal sa umagang ito, ang ating covenant ay nagpapaalala ng isang mahalagang mensahe. Ikaw ito. Ikaw ay bukod tangi, ikaw ay nilinis, ikaw ay suko, at ikaw ay puspos. Now, as I try to close, ito po ang mga bagay, mga actionables, kumbaga. Ito po yung mga bagay na dapat nating gawin. As I conclude, dapat nating gawin. Number 1, ayan, lumakad ng tapat. Kung ikaw ay puspos, kung ikaw ay bukod tangi, kung ikaw ay nilinis, kung ikaw ay suko at puspos, lumakad ng tapat. Tingnan niyo po ang sinabi ng Proverbs 10:9. Napakaganda. Whoever walks in integrity, parang pwede nating sabihin, lumakad ka na merong integridad. Lumakad ka na merong integridad. Mahirap tagalugin yung integridad, no? Ang tanong ko, di ba? Magandang itanong din, no? Bago tayo tanungin. Are you a man? Are you a woman of integrity? Ngayon, ang pinag-uusapan, di ba? Parang, meron pa ba niyan? Meron pa ba tao? Meron pa bang mga tao na merong integridad? No? At hindi ito ngayon, no? Pero ang sabi dyan ay, whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Talagang matutuklasan. Kaya mamaya siguro maaring may kinalaman to sa nature ng mga Iranians, no? Hindi naman tayo bias, no? Kaya nag-usap kami ni Amang, no? Nung panahon ng kanyang nag-college si Amang, may mga klase ka mga Iranians, right?
Oo, nagsilipan. Ang dami mga Iranians dito, no? Oo, kwentuhan kami ni Amang, maaga pa kanina. Pero hindi naman lahat. Kaya tingnan nyo, no? But whoever takes crooked paths will be found out. So, ibig sabihin, sa ating iglesia, hindi po pwedeng meron kang tinatagong kasalanan. No, lumakad ka. Lumakad ka ng tapat. Hindi ka pwedeng maging double standard. Lumakad ka ng tapat. Instrumento ka eh. Ikaw ay instrument, no? Ikaw ay vessel. Okay? Tatandaan natin. Anong dapat natin gawin? Lumakad ng tapat. Yan dapat ay ating lifestyle. Yan dapat ay ating pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, dapat natin gawin, number 2, magningning sa kadiliman. Shine in the dark. Alam nyo, iyan ka mismo, yan ako mismo. In this fallen world, tingnan niyo po ang sinabi ng Matthew 14. Ang sabi dyan, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Okay? Instead, they put it on its stand and it gives light. Okay? To everyone in the house. Okay? Put it under a bowl. Yan. Instead, they put it on its stand. Alam nyo, si Elder, sino nakapunta na, di ba? Nakapunta na Nazareth, Ate Lily, Ate Nora, di ba? Elder, sino pa nakapunta ng Israel? Ito pang mga lamp na ito, may mga miniatures, na pwede mong ilagay sa palad mo, tapos meron lang tali. Alam mo, pwede mo siyang itago. Pero kapag ikaw ay nasa Nazareth streets, no, may mga nakalagay na ganyan, marami, at makita mo nagniningning, hindi mo pwedeng itago yung ilaw na yan. Di ba, ang sabi nga ng song natin, ang munting ilaw kong ito, papaliwanagin. Di ba? Ipapaliwanag natin ito. Ipapaliwanagin natin. Sapagkat may ilaw ka, ikaw at ako ay mga ilaw. Imagine niyo kung gaano katindi ang understanding na yan from the biblical perspective. Ang sabi ng 1 John, God is light and in Him there is no darkness at all. Ang taong namumuhay sa kadiliman ay namumuhay sa kasalanan. Pero magningning tayo sa madilim na mundong ito. Ngayon sa mga oras na ito, siguro kung nasa Middle East lang, palagay ko, ano kaya, no, ang nararanasan nila doon sa madilim na dakong yon. Bagamat siguro, no, pagkagabi talagang napakaliwanag dahil talagang walang hinto. Walang hinto. Imagine niyo, no, doon, gera, dito, may kapayapaan na parang napaka-safe natin. Pero alam niyo, wag nating ito nga no, we are in the house of the Lord, we are a family, and we have a home. Naku, i-treasure natin ito. Wala nang panahon para tayo ay magpa-tumpik-tumpik pa, o kaya tayo ay maging lax, o kaya tayo ay no, this is the time na tayo po ay talagang maging intentional sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya lumakad ng tapat. Wala nang time. Maaaring ito na ba yung last days? Or is this actually calling forth for the last days? Ito na ba? Magningning sa kadiliman at panghuli. Alam niyo, napakahalaga din ito. Ay, may 15 pa pala. Basahin ko muna. Neither do people light... nabasa ko na pala yun. Number 3. Ito, 16. In the same way, let your light so shine before others that they may see your good deeds. Tingnan niyo, good deeds. Hindi masama ang mabubuting gawa. Importante yan. Pero sinasabi natin na hindi tayo maliligas. Kaya lang, importante yung mabuti. Ano bang mabubuting gawa? Alam mo, sa totoo lang, the church is like a laboratory kung papaano tayo gumawa ng mabuti. Tingnan nyo, ang kilos nating lahat.
Kaya nga, the more we do this, the more we practice itong ating ginagawa, nagiging kultura natin ito na para sa mga susunod na henerasyon, sasabihin nila, ito yung aming ginagawa. Ito yung aming nakagisnan. Hindi traditional na nakagisnan, kundi naging mabuting halimbawa ang mga nauna sa atin. Mga kapatid, what a wonderful experience. What a blessed time it is for us to be in this house of the Lord, no? And then panghuli, and as we close, maglingkod ng mapakumbaba. Mga kapatid, sa ating pong paglilingkod sa Diyos, walang lugar talaga na tayo ay magmamataas, na tayo ay magmamayabang. Alam nyo, bakit kaya ganito? Ang mayabang halatang-halata. Kapag ka mayabang ka, halatang-halata. Oo, totoo. Kahit hindi mo nasabihin. Ba't kaya kapag ka, yung humble, syempre, lahat naman ito pwede nating ipagkunwariin, no? Pero kapag ka mayabang, halata. Oo. Yung humble, parang, syempre, humble yan, no? Hindi malakas kumain yan, di ba? Kaya sabihin, humble yan, mahina kumain. Hindi yun. Humble yan, yung bang nahiya yan pagka pumunta sa harap, sasabihin, ay wag na lang, kayo na lang, hindi ko kaya. Yan ba yung humility? Hindi yun. Okay, pakantahin mo, hindi talaga, sintonado ako, pero may boses naman. Oo. Alam niyo, kapag mayabang, halata. Alam niyo mga kapatid, napakasarap maglingkod na ang unity and humility ay talagang nananaig sa ating kalagitnaan. I thank the Lord for all of you. Ako'y napapasalamat sa aking elders sapagkat, every time I see elder, I can sense na riyan ng humility. Ganun din dapat sa bawat isa sa atin. Alam niyo, kung tayo po ay naniniwala sa Panginoon na siya ang lahat-lahat sa atin, alam nyo, ang pagpapakumbaba ay napakadaling maging lifestyle. Pero wag naman darating yung point na, Brother Adrian, alam mo ba na ako ay humble na? Di ba? Hindi naman yun. Mahirap din. Oo. Wala pang nag-testimony. Hindi ko pa narinig yung testimony. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat, ayun, talagang ako'y humble na. No, nako, wala pa. Kundi ang patutuo ay ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako ay kanyang hinahumble. Mga kapatid, sa umagang ito, ito lang ang paraan para tayo po ay magkaroon ng matiwasay at ang unity na pagpapasakop natin sa Panginoon. Tatandaan po natin tayo po ay bukod tangi. You and I are instruments because we are bukod tangi. Tayo ay nilinis. Tayo ay suko na mga anak ng Diyos. Oo. Meron pa bang hindi sumusuko? Pagka sarili pa rin ang nasusunod, hindi ka pa sumusuko sa Panginoon. Sarili pa rin eh. Makikita yan. At tayo ay puspos. Kaya ang dapat natin gawin, no? Tayo lumakad ng may katapatan, magningning sa kadiliman, at tayo po ay maglingkod na merong humility, merong pagpapakumbaba. May the Lord bless these things in our hearts. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sapagkat ang pagtuturo mo sa amin ay walang katapusan at ito po, O Diyos, ay ang aming security. Ito po ang aming protection. The fact, Lord, that you keep on teaching us and we keep on accepting and believing in you. Panginoon, ito po ang security at ang protection na binibigay mo sa amin sapagkat kami po ay merong tendency na kami po ay lumayo, magkalat at maligaw dahil sa aming sariling kagustuhan. But Lord, we thank you because of your grace. Ang aming iglesia, Lord, ay patuloy mong hinahawakan ng iyong biyaya, ng iyong awa, na kami po
ay mga instrumento mo. Hindi po kami troublemakers, Panginoon, kundi kami po ay mga instruments of grace and honor. Maraming salamat, Lord. Pagpalain kami at patuloy kaming sumunod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.